Yan. Yung potential Yan. Hindi po kayo maano yung ugat ng dragon fruit? Hindi. Ready na. Yan, ready Ayan, na. 5.21. 5.1. highly acidic, sir. 5.21. Sir Conrad. Highly acidic. Highly acidic. 5.21. Ito po yung tines sa ibabaw. Sa ibabaw. Ito yung sa ilalim. Kukunin mo, sir, buddy, yung pino, ha? Pino po, apo. O, yung ano. So, itetest din natin yung dolomite Kung po. tataas yun. Yung dolomite, itetest din natin. So, ito na po yung dolomite. So, lalagyan natin ng dolomite yung parang ganito, sir. Okay na ba to? Oo, pwede. O, sobrang dami nito. Madami na yan. Bawas. Kalati lang. 5.18, ano? Oh, yes, sir. 5.18. Yes, sir. Ayan, sir. Okay na to. O, lagyan mo. Tapos haluin. So, kanina, 5.18. Ayan. Pwede na po siguro to. So, yung lupa po kanina ay na subsoil ay 5.18. Highly acidic. Linagyan po natin ng dolomite. Para makita yung reaction. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. At the same time, sisilip din po tayo doon sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian. Durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang Agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado, hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Halimbawa, kuka tayo sa topsoil. Kailangan, anuin mo, haluin mo maigi. Halusin mo yung mga damo. Ito, mga ano to. Kumbaga, tinatawag na impurities, ano. Hindi talaga yun ang soil eh. Kukunin mo yung ano. Kukunin mo yun na nadurog. Parang pare-pareho dapat ang ano, ang pino, ang consistency, yung mesh. Dapat talaga meron kang sieve, meron kang yung Salaan. ano, yung bitay. Dapat meron ka noon. Halisin mo yung mga malalaki, oh.
Saka itong mga ito, hindi dapat sasama sa solusyon. Ito, hindi dapat sasama. So yan, may mga stone. O kukuha ka ng sample dyan. Representative, 1 gram lang naman eh. Ang sa tingin ko kailangan ni Sir Danny, 1 gram. O halimbawa ito, considering na ito ang surface. So meron kang surface soil, meron kang subsoil. So dalawa sir ang kukunan Oo, natin. dapat. Yung maghuhukay. Okay. O yan, halimbawa, ito na So kunin muna natin yung Topsoil. para sa topsoil. Ito ang topsoil. O yan, halimbawa, kukuha ka na yung pinakapino, ha? Yung pinakapino. Representative nung ng soil. Halimbawa, itong surface soil. Ayan. 1 gram lang naman ang kailangan ni Sir Danny. Sobra na Sa po tingin yan. ko, ha? Kasi ang alam ko, 1:1. Ang kanyang ratio. Ayan, tago natin. Itatapon na, huwag itatapon. Okay. Tapos tayo dyan. Hukay tayo ngayon sir. Hukay ng Kuya, kahit ganun kalalim. ganito daw kalalim kuya oh. Yan. Ayan, yung ganun kalalim. Ganon, Eh, ganon. nag-alanganin ako. Yun, isang dangkal. Oo, isang dangkal mo. Okay. Yan. Yung potential Yan. hydrogen. Yan ang sabi. Hindi, makikiusap tayo. Magnesium. Huwag kang manaugat. Dito, banda rito ka. Yan. Hindi naman. Timo, yung ilalim mo, sobrang red, Ibig sabihin, mababa lalo Pero pH nito. pag itatawag ko lang. Medyo basa pa ng konti. Yan, ha. Ito, very quick lang itong soil sampling natin. Yes, sir. Just to show how. Kita nila yung mga... Pero kung tutusin talaga, kung ang area mo ay 500 square meter, ay dapat may representative sample ka. Bawat Oo, tapos lugar. tagsasamahin mo yon, tapos kukuha ka ng composite sample. 85 hectares mo yan. Ganun ang ang sampling strategy. sumama doon eh. Para yung May kinuha mo edits eh. sample, May pala doon. representative ng area. Ng lahat. Ganun yun. Ang inaano natin, yung representative talaga. Halimbawa, yung isa mataas, dito yung mababa. So, meron kang sample sa mataas, meron kang sample sa mababa of the Pinaliparan nga ni surface and Sophia ng subsurface. drone. So, bali, 4 ang iyong sample. Isa lower at upper. Sa lower, 2, surface soil, subsurface. O subsoil. Kung So in our case ngayon, ang kinunan Dalawa. natin ay surface, topsoil and subsoil. subsoil. Sa Topsoil. isang lugar lang. Ang importante sa soil sampling, Sir Buddy, Yes, sir. be sure na the soil samples represent The whole area. Area. Yan ang surface. Surface po. Ito subsurface. Tingnan mo, kita mo, reddish. Mga baba pH niyan. Okay. Okay na. Mag-test po tayo. Sige, tingnan natin. Walang take 2 to, sir. Ha? Walang take 2. Wala, take 1 yan lagi. Anong unang gagawin po natin, sir? Ilagay yung lupa dyan. Oh, yung konti lang. So magmi-mix na po tayo. Oh, soil water. Yung munang yung Top munang muna. surface. Surface. Oo, ingat ka na. Wala bang pang ganun? Gaano kadami, sir? Kutsara. Dito. Kunti lang. Kunti lang. Ganyan, sir. 1 gram. Mga around 1 gram. Yan, 1 gram ba to? Ah, Lagay ko na pa? Lagay na ba, Sir Danny? Sige. Sige, Okay. lagay na. Topsoil. Yan. Tapos, ihalo natin yung ano? Oh, yun, ready na. Okay. So, lagay mo ng tubig. Lagay mo ng tubig Tingnan yan. na rin pa. Oo. So, Yan. isang ganun din. Sige, tingnan mo nga. Sige Yan, pa, sige pa. Ah. Hindi ma-dilute. Hindi Yan, sir. 1:2 na yan. Tingnan. Okay na ba to? Tingnan mo nga. Teka. Yan. May battery. Acidic talaga siya. Acidic. 5.7. 5.6. 5.7.
5.5 pa. 5.6 na yan. Bumababa pa eh. Bumababa pa. 5.3. Bumababa yata. Bumababa. Hindi, 5.3 yan. Sasabihin niya yun kung ready na eh. Sasabihin niya. Bumababa pa eh. 5.3. 5.2 na. Ayan na. Nag-ready na? 5.24 pa. Bumababa pa. Ayan na, may stable na siya, 5.22. Ready na. Ready na? Yan, ready Ayan, na, 5.21. 5.1. Highly acidic, sir. 5.21. Sir Conrad. Highly acidic. Highly acidic. 5.21. Sige. Yan, yung surface soil. Okay, so palit tayo. Yan, tissue. Hugasan po ito. Hugasan mo ito. Thank you, sir. Tapon mo na rin. Ito po yung tines sa ibabaw. Sa ibabaw. Ito yung sa ilalim. Kukunin mo, sir, body yung pino, ha? Pino po, apo. O yung ano. Ang normal is 6 to 7. Okay, sir. Okay. Birds, may solution yan. Ingatan mo yung pinahawak ko sa'yo. Para lang school project. Wala tayong nasa laboratory. Chemistry subject. Hmm. Dalawa rin, sir, ha? Sige, sige. Yan. Pwede na. Halo uli. Halo. Steering rod. Yan. Sabi ko nga kay Sir Conrad eh, kulang na ilang mga 10,000 na lang. Ano na eh, isang kotse na ang segunda mano eh. Ano mo? Tama Mas, pala yung- mas mataas, mas mababa ngayon, ma'am. Mababa yan. Mas mababa to. Surface yan. Nilagyan natin ng Okay, sir. mga Burmese. Mga Burmese yan. Naku. Oh, see? Ginugulat nyo naman kami. Nangangatal na kamay ko eh. Masama, hindi masama loob ko. Na-expect ko. Hindi ko matas-tas na ko. Masaya ako. Ayan na nga, mababa nga. 5.3 na eh. Bababa pa rin po. Suspense pala ito. Hmm. Ayan na, 5.1 na. Ayan na. Yan, Ready? 5.18. 5.18. Kanina, 5.21. Oh, yan. Konti Hindi- lang. Konti lang. Hindi masama loob ko. Kasi hindi nag-pour. Okay. At least bumaba. Highly acidic pa rin. Highly acidic Highly pa rin. acidic. Ang normal is ano nandi dito eh, 6 to 7. 6 to 7. So mga 6.5 average. So bumaba talaga ang subsurface. Subsoil. Kasi maraming metallic ion. Sir, based dun sa result na yan, gaano kadaming dolomite ngayon ang Ayun nga, ilalagay mo? yung sinasabi din ni Sir Dan. Ano, Sir Dan? 500 Yung- per 10 bags. 500 10 bags per hectare. per hectare. Pagpalay. Kung ganyan. Kung ganito, Ganun din. Ganun din. Ganun din. 500. Mga gaano ho katagal Kilos? para gumanda no, sir. yung lupa? Tama. Ay, ilang 3 kilos yun, months sir? lang. Yung 500, Ano, bali 10 sako lang yan. 10 10 sako lang sako. yun. Sa ilang hong buwan? 3 months? Kita nyo na kagad na yun. O di babalik kayo dito sa after 3 months Oo, pwede. Oo. Pwede. para ma-check. Eh, lapit lang nito eh.
So, itetest din natin yung dolomite Kung po. tataas yun. Yung dolomite, itetest din natin. Baka mamaya fake Magiging yung 6 dolomite. halimbawa o 7. Ngayon, no, tandaan mo, 5.18. 5.18, 5.21. Ayan, dito lang malalaman na yan kung tataas ang bababa. Yan na mismo sir ang lalagyan natin ng dolomite. Oo, para matest. Kung tataas o bababa. So, ito na po yung dolomite. So, lalagyan natin ng dolomite yung parang ganito, sir. Okay na ba to? Oo, pwede. O, sobrang dami nito. Madami na yan. Bawas. Kalati lang. 5.18 ano? Oh, yes, sir. 5.18. Yes, sir. Ayan, sir. Okay na to. O, lagyan mo. Tapos haluin. So, kanina, 5.18. Ayan. Pwede na po siguro to. So, yung lupa po kanina ay na subsoil ay 5.18. Highly acidic. Linagyan po natin ng dolomite. Para makita yung reaction. Wari ko magte-10 yan. O 8. 8 yan. Taas agad eh. Instant yung sir, effect. Oo, yan. Ayun o, 12.26. 12.26. Lampas niya neutral. Lampas sa neutral. Ibig sabihin, Nagkaroon na reaction na. nindindi ng calcium. Sige. Ano ba ang norma, ang tama, sir? Hindi, Ito highly ang neutral alkaline kasi naman to. 7. Basta tumaas yan, after 7, alkaline na. Yan. So, alkaline na yan. Mataas na, madami ng OH, yung hydroxyl. So, ano na talaga yan? Okay. Alkaline na siya. Pero kung mataas yung pH mo, may mga elements din na nababind di ba? Meron din, gaya ng phosphorus. Halimbawa, ang phosphorus kasi, extreme. Kahit na mababa pH, mataas ang pH, dadali. Kasi pag mababa, iron phosphate, dali siya. Na-fix. Pagka mataas, aluminum at zinc phosphate. Nadadali siya. Kaya ang phosphorus, critical ang phosphorus. Sa high and low pH ang phosphorus. So, ibig sabihin, sobra-sobra pa inilagay natin yung dolomite. Maaari. Sobra-sobra. Ngayon, dapat konti lang. Konti lang talaga. Kasi Ibig kung sabihin, konti lang, bababa ang Matipid. mga 10 or 8. Matipid. So at least, tumaas ang naging alkaline. Yung Tumaas ang ibig sabihin pH. nun, nagkaroon ka agad ng reaction. Oo. By dolomite. So, ibig sabihin, yung dolomite na lang, legit. Talagang may calcium and magnesium. Okay. So, kailangan pala every year itetest mo yung pH ng lupa mo. Yun nga, ano kami sa Nueva Ecija, every year, bumili ka, pinabalikan namin yun. Hindi yung porke nakuha na namin yung bayad mo, bahala ka na sa buhay mo, hindi pwede. Kailangan, i-educate mo yung farmers. Or every time na mag-start ang planting. Mag-test. Oo. Kung mababa, magdadagdag ka ng dolomite. Ano naman sir gaya na nasabi ko, pwede kayong kumuha ng soil sample. Ang government, mayroong Bureau of Soil. Every province, meron. At saka free. Free ang ang analysis. Pero, dali. hintay ka ng Nako, buwan.
Joke lang. Okay. So, Nagpapatest kami. yung pagkuha ko po Pwede ng, yun, ng pH. sample, halimbawa doon sa plot, random din ang pagkuha ng Halimbawa, sample. depende sa topography ng lupa. Gaya na nasabi ko kanina. Halimbawa, yan, flat area. Halimbawa, flat area. Itong banda rito. So, meron ka isang sample sa flat area. Pagdating doon, medyo hilly, meron ka din doon. Kaya, representative ang sample mo. Meron kang subsample ng subsoil at surface soil. Surface. Doon din, meron kang sample ng surface soil at saka topsoil. Ganun. Kasi, hindi pare-pareho ang ano niyan ang pH. Gawa ng meron topographical differences. Pero sir, sa isang area, let's say, ilang square meter ang pagitan ng next na kukuha na mo ng sample? Depende sa iyo. Halimbawa, ito ay flat. Flat. Halimbawa, 5 meters. Ang dito at doon 10 meters. Di kukuha ka ng mas magandang sample, mas maganda. Halimbawa, criss-cross. Tapos, isama mo lahat, kumuha ka ng subsample. Mas marami, mas maganda. Ibig Kukuha sabihin, ka ng sir, subsample. Conrad, yung Pinsapay. eto kanina, yung surface, kukuha ka ng iba-ibang Subsample. surface. Sample. Pag samasamahin mo, Pagsamasamahin mo, imimix tapos mo. kumuha ka ng subsample. Yun ang representative ng iyong surface soil. Tapos kukuha ka rin ng the same manner sa subsoil. So, yun ang Kung saan nung representative kinuha ng na mo subsoil. ng Halimbawa, surface, kasi kukuha ka may auger tayo Ang auger, merong graduation yan. Merong 10 cm, 20 cm, 5 cm. So, uupa ka ng depende sa auger. Yung barena type or yung tube type. Yung tube type, anin mo, makukuha mo doon, kakukuha ka. Tapos kuha ka na naman. Halimbawa, X. O, kuha ka ng, halimbawa, 10 sample. Durugin mo, tapos kumuha ka ng subsample. Okay. Representative kung tawagin. At saka dapat, sir, ang kukuha na mo ng subsample, hindi yung nilagyan mo ng organic matter. That's a good point. Kasi halimbawa, naglagay ka sa pakwan. Halimbawa, sa pakwan. Yung mga rice field na nilagyan ng pakwan, mapupuna mo, kasi yung nagpapakwan, hinuhukay, nilalagyan ng kokodas, at saka doon itinatanim mga pakwan. So, the organic matter there is high. So, pagka nagtanim ka ng palay, mapupunan nyo po yun sa growth ng crop, ng rice. Yung lugar na yon, very maganda ang tillering sa foliage development, maganda. Ibig sabihin, may residual effect pa yung fertilizer. So yun, huwag nyo kukunin yun. Na sample. Ng sample. Kasi bias ka. Hindi yun ang representative ng area mo. Yun ay iba. Ibang lasa, extreme. Wala mo na yan sa kanila. Extreme. Ganun ang lecture sa soil sampling sa Soils 1. Soils 1. Kasi number 1 soil sampling. Okay? So, sobrang educational na naman ang episode natin. Hindi. Sir, habang kwentuhan lang. At least, lahat tayo ay natututo. I'm also learning. Yeah. Sa area. Yung mababasa ko, nakikita ko ngayon sa actual. Ganito. Although, nakapunta na, matagal ng panahon, ay nakabalik tayo. Renewal, ibig sabihin. Kaya maganda experience. Alright. Okay? Okay. Thank you so much. Thank you so much.
Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.